So yun na nga pala, yun na. Inihain na ni Congressman Sandro Marcos at ni Speaker Faustino D ang anti-dynasty bill doon sa Kamara. Ibig sabihin nito, pwede nang pag-usapan at pwede nang pag-aralan ang anti-dynasty bill doon sa plenary ng Kamara. Sa madaling salita, kapag ito ay naaprubahan, bunilyaso yung mga pamilya ng mga buhaya na ginagawa ng negosyo ang politika. Yung mga pamilya na ginagawa ng pinagkakakitaan na nila ang politika. At yung mga anak nila, kahit bata pa, pinaplano na nilang ipasok sa politika. Kasi nga, mga buhaya sila, pamilya ng buhaya. Pero kapag ito ay naipasa na sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, etong mga pamilyang to, siguradong sigurado magagalit kay PBBM. Isusumpa nila si Pangulong Bongbong Marcos kahit kakampi pa nila. Kasi nga, apektado ang kabuhayan ng mga buhaya na to. Kasi etong mga to, mga naturingang mayaman, mga naturingang mga nakapag-aral, pero mga inutil. Inutil kasi pagiging politiko lamang ang kaya nilang gawin. Marami dyan, huwag na tayong lumayo. Baka dyan sa lugar ninyo, yung pamilya ng namumuno dyan ay buhaya. Kasi kapag ang isang lugar, pinamumunuan ng pamilyang buhaya, mahirap yung lugar na yan. Kasi nga, iisang pamilya lamang ang nagpapasapasahan sa kaban ng bayan. Sa madaling salita, ninanakaw ng ibang mga buhayang pamilya yung kaban ng bayan na dapat sana para sa tao. So etong ginawa ni PBBM, asahan natin dadami na naman ang galit sa kanya ng mga buhayang politiko. Dadami na naman ang mananawagan sa kanya na mag-resign, sana palitan na ni BP Sara. Kasi nga apektado na sila. Kahit sila Sara Duterte, apektado rito dahil yung angkan nila ron sa Davao City o dun sa Davao, meron dun mga kapatid niya at pamangkin niya, nakapwesto. Kaya maganda talaga ang batas na to. Ito ay anti-dynasty bill na sinabi ni PBBM na priority para maging isang tunay na batas para yung mga buhaya na pamilya matapos na ang negosyo nila. So dito palakpakan talaga yung mga taong bayan. Bilib na naman kay PBBM. Kasi lagi na lang pinapahangan ni PBBM ang mga tao. Lalong-lalo na kapag ito ay naipasa na. Talagang hindi na mabubura ang magandang legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas kapag ito ay naisabatas na. Aalalahanin siya, isang presidente na tagalupig ng mga buhayang politiko. So hanggang dito na lang. Salamat. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature.